Naranasan mo na ba magkaroon ng isang bagay na matagal mo nang inaasam tapos nung dumating sa'yo ay tuwan-tuwa ka? Masayang-masaya ka, kaya lang makaraan ng ilang panahon ay yung saya na yon unti-unting nawawala. Kung yan ay kotse tapos nasira, nawala na yung warranty, nako, nagsimula ka na ngayong malungkot. Kung yan ay relationship, nako, nung una maligaya ka pero habang nakikilala mo yung ugali niya, lumalabas yung kanyang weaknesses, naku, nare-realize mo na nawawala pala yung excitement at kaligayahan. At suddenly, parang gusto mo na ng ibang kapalit. Kaibigan, ikaw ba yung taong mayroong contentment sa buhay? Satisfied ka na ba sa iyong buhay? Satisfied ka na ba sa iyong trabaho? Satisfied ka na ba sa iyong asawa? O kaya, marahil ikaw ay single tapos iniisip mo, naku, kung magkakaroon lang ako ng asawa, magiging masaya na ako. O kaya kung ikaw naman ay may asawa na, inisip mo na, sana maging single na lang ulit ako. Kaibigan, kapag tumingin ka sa salamin, ay nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Lord, salamat! At ginawa mo ako kung ano ako ngayon. O pag tumingin ka sa salamin, ay sinasabi mo, Lord, kailangan ko ng himala. Na-realize ko na ang dissatisfaction ay sakit na ng tao sa mundo. At dahil ito ang nature natin, ay sinasamantala ito ng mga advertisers. Kaya nakakaramdam tayo ng pagnanasa sa mga bagay na wala tayo. Wow, ang ganda niya. Pag nakuha ko itong product na ito, magkakaroon na ako ng satisfaction. Kaibigan, alalahanin mo ito na ang restlessness sa puso natin, hindi kayang takpan ng kahit anong bagay. Kaya nga, ang dissatisfaction sa puso natin ay minsan nagre-resulta para iwanan ng asawa natin kahit na 20 years na kayong kasal. Ang dissatisfaction din ang dahilan kung bakit na ma-max out natin yung ating credit card limit. Tama ba? Bili ka ng bili ng bagay na hindi mo naman kailangan. May isang Russian na babae ang nakatira sa isang maliit na kubo. Kasama ang kanyang asawa, 2 anak at ang mga magulang na asawa niya. Nawala na ang bahay ng magulang ng kanyang asawa kaya napilitan silang lumipat sa isang maliit na kubo. At dahil sa dissatisfaction sa kanilang bahay, lumapit yung babae sa isang pantas sa kanilang probinsya. Nabalitaan niya kasi na marami daw itong nasolve na problema sa kanilang lugar. At dito nga siya humingi ng payo. Sabi niya sa pantas, ano pong gagawin ko? Hirap na po ako sa kubo namin. Okay, sige, ganito gawin mo. Meron ka bang baka? Opo, meron po. Magaling. Sige, ipasok mo yung baka sa loob ng kubo nyo. Okay po. Pagkatapos ng 1 linggo, ay bumalik yung babae sa pantas na nagre-reklamo pa din. Ang hirap po talaga. Okay, sige, meron ka bang manok? Meron po. Okay, ipasok mo din siya sa iyong kubo. Tapos bumalik ka matapos ang 1 linggo. Sa isip ng babae, parang nasisira na yata ang ulo ng pantas na ito. Pero dahil sa dami ng nasolve na problema ng pantas, nagtiwala siya at sumunod dito. Matapos ang 1 linggo ay bumalik ito at sabi niya sa pantas, sobrang miserable po ng buhay namin. Ang aming bahay ay sobrang gulo at mabaho. Okay, sige, tanggalin mo ang manok at bumalik ka after 1 week. Pagbalik ng babae, the following week, sabi niya, medyo okay na po kahit paano. Kaya lang, magulo pa din po. Okay, sige, tanggalin mo naman ang baka sa loob ng bahay at masosolve na ang problema mo. At ganun nga yung ginawa ng babae. At nung nawala ang baka at manok sa kanilang kubo, nako, naging mas maayos ang kanilang samahan. Nawala na yung kanilang mga alitan, nawala yung mga reklamo, na-appreciate din nila ang kanilang kubo at na-appreciate din nila yung presensya ng bawat isa. Kaibigan, minsan, hindi natin na-appreciate ang isang bagay na meron na tayo. Minsan, kailangan pa magkaroon ng problema bago natin ma-appreciate ang isang bagay. Minsan, nagrereklamo tayo na mahirap yung ating trabaho at ang dami nating complaint sa pinagtatrabahuhan natin. Pero hindi natin nakikita na ikaw ay blessed dahil may trabaho ka sa kabila ng maraming tao ang nawalan din ng trabaho. Narealize ko na maraming tao ang hindi masaya sa buhay, hindi dahil sa kulang ang mga bagay na meron sila. Kung hindi, wala lang silang contentment. Sabi sa Hebreo 13:5-6, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang
nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating magsasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sabi sa talata ay masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Ang ganda ng pangako ng Diyos. Sabi niya, huwag ka na magnasa ng sobra sa pera na nagmumukhang pera ka na. Kasi walang reason para magdagdag ka ng magdagdag. Kasi hindi naman kita mababayaan. Kaya kaibigan, tanungin natin ito sa sarili. Kung ang Diyos ang tutulong sa iyo, bakit hindi mo ipagkatiwala ang mga pangailangan mo sa Kanya? Mas alam niya ang kailangan mo at hindi mo kailangang ubusin ang pagod mo sa pag-aalala na magkaroon pa ng mga bagay na wala ka. Alam ng Diyos kung ano makakabuti sa iyo at nangako siyang hindi Kanya iiwan at pababayaan. Kaya pwede kang magkaroon ng peace. Kaibigan, ito yung pag-uusapan natin sa part 2 na ating series na Change Habit, Change Life. Kapag nagbago yung ating mga habit, nako, magbabago din yung ating buhay. Ang unang habit na pinag-usapan natin last week ay habit of self-examination. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay habit of simplicity. Ang title ng ating mensahe ay Kagalakan sa Simpleng Pamumuhay. Kaya tapusin mo ang mensahe na ito upang matutunan mo ang sikreto ng kaligayahan sa lahat ng pagkakataon. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa UpLive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Meron tayong 3 point. RAP. R-A-P. Resist comparing yourself. Number 2, accept things as they are. Number 3, practice generosity. So number 1, resist comparing yourself. Kung gusto mong magkaroon ng kagalakan sa simpleng pamumuhay, ay huwag mo i-compare ang iyong sarili sa iba. Sabi sa 2 Corinthians 10:12, hindi kami nangangahas na ipantay o ihambing man lang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili nila ang ginagawa nilang sukatan at pamantayan ng kanilang sarili. Kaibigan, ayon sa talata, ay kung kinukumpara natin ang ating sarili sa iba, ay ito ay isang kahangalan. Kung kinukumpara mo ang iyong kotse, trabaho, itsura, damit, ayon sa talata, ito ay kahangalan. Now, ang tanong, bakit nga ba kinukumpara natin yung ating sarili sa iba? Kasi ito yung ginagawa ng mundo para magkaroon tayo ng status level sa buhay. Mas marami kang ari-arian, mas angat ka sa buhay, mas angat ang kalagayan mo sa society. Kaya lang kaibigan, tandaan mo ito. Ang iyong ari-arian ay walang kinalaman sa iyong significance o ang iyong pera o posisyon sa buhay ay walang kinalaman sa iyong importansya. Pwede kang maging pinakamayaman sa buong mundo, pero maraming tao ang namumuhi sa iyo. At sa kabaligtaran naman, ay pwedeng ikaw ay mahirap, pero ikaw naman ay respetado ng mga tao. Pwede kang maraming negosyo, pero sa mata ng Diyos, ikaw ay bankrupt. Pero pwede kang isang simpleng empleyado, pero ikaw ay mayaman sa paningin ng Diyos. Kaibigan, sa ekonomiya ng Diyos, ang laki ng bank account mo ay hindi mahalaga. Kundi ang mas mahalaga ay ang iyong pananampalataya, relasyon mo sa Diyos,
pagmamahal sa Kanya at sa kapwa at pagsunod mo. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay nakatingin sa puso at nakatingin din siya kung paano mo siya pinaparangalan sa iyong buhay. Kaibigan, mahirapan kang paluguran ang Diyos kung palagi ka na lang nakatingin sa iba. Kung palagi mo hinahabol na ma-achieve kung ano na-achieve ng iba. Pangalawa, mahirapan kang makilala ang Diyos sa iyong buhay kung ikaw ay palaging busy sa pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Magbubunga ito sa iyo ng dissatisfaction. Nakakalungkot kasi kahit alam mo na naka-filter lang ang kanilang muka, ay ikaw naman inggit na inggit sa kanyang kutis at itsura. At nadidepress ka pa tuloy kasi hindi ganon ang itsura mo kagaya sa kanya. Kaibigan, ito yung totoo. Mas madalas ang makikita mo sa social media, alam mo, ay piling-pili lang ng kalagayan ng buhay nila. Pinipili lang nila ang kanilang pinopost at hindi yun representasyon ng kumpleto at totoong buhay nila. Mas madalas ang ipapakita nila sa iyo, pati na ang mga influencers, ay ang parang perpektong buhay. Mamahaling bakasyon, mamahaling damit, magagandang bahay. Kaya nga may mga house tours. Kasi alam ng mga influencers na gustong-gusto nating manood ng mga ganito. Pero kaibigan, tandaan mo ito, hindi mo alam kung anong nangyayari sa pamilya ng mga tinitignan mong mga tao sa social media. Hindi mo alam ang mga pinagdadaanan nilang problema. Kaibigan, sa halip na mainggit ka sa kanila, magkaroon ka ng habag sa kanila. Lalo na kung hindi nila kilala ang Panginoong Yesus. Alalahanin mo na kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mas blessed sa kanila. Kaya hindi ka dapat mainggit. Minsan, ang ipopost ng isang tao ay ang kanyang perfect shape ng katawan. Walang masama sa workout at diet plans. Pero kung ikaw ay obsessed sa iyong physical na itsura kaysa sa iyong spiritual growth, ay hindi ito makakabuti sa iyo, kaibigan. Tandaan natin na ang ating significance at worth ay hindi nakasalalay sa ating physical appearance. Kaibigan, iisa lang ang approval na kailangan natin sa buhay at hindi ito manggagaling sa ibang tao. Saan manggagaling? Sa Diyos lamang. Kahit na approve ka sa maraming tao, marami ang humahanga sa iyo, pero sa paningin naman ng Diyos ay ikaw ay salat sa pagpapalago ng iyong relasyon sa Kanya, salat sa pagtupad ng layunin niya sa iyong buhay, kaibigan, ikaw ay empty pa din. Minsan naiinggit tayo pag meron nag-post ng family picture sa isang magandang resort. Kaibigan, sa halip na mainggit at malungkot ka, naku, mag-focus ka sa pagpapakilala ng iyong asawa at mga anak sa Panginoong Yesus. Yun ang mas importante. Mag-focus ka sa pagpapakita mo ng pagmamahal ng walang kondisyon sa iyong asawa at mga anak. Yun yung mas importante. At hindi yung mamahaling bakasyon. Nakakalungkot kasi mas nakafocus tayo na maging katulad ng ibang tao kaysa maging katulad ng Panginoong Yesus. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang pagkukumpara ay nagbubunga ng inggit, kawalan ng contentment at walang hintong paghabol sa iba't ibang bagay. So ano ba pwede nating gawin para maiwasan nating mag-compare ng sarili sa ibang tao? Number 1, set your priorities straight. Sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaibigan, ang sabi sa talata ay higit sa lahat. Ang ibig sabihin ay kung ano man ang gusto mong ma-achieve, magkaroon, maipon, ay meron pang mas mahalaga dyan na gusto ng Diyos na bigyan mo ng priority. Ano yung dapat i-prioritize? Ang sabi sa talata, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. Mas pahalagahan, mas bigyan ng importansya. Ang ibig sabihin, sisiguraduhin mo na malaman kung paano mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Sisiguraduhin mo na ikaw ay kabilang din sa kanyang kaharian. At sa araw-araw, isasabuhay mo ang pagiging kabilang sa kanyang pamilya. Ang ibig sabihin ng pag-prioritize sa kaharian ng Diyos at pag-prioritize ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay araw-araw aalamin mo ang kalooban niya sa iyong asawa, kalooban niya sa iyong anak, trabaho, kaibigan at ministry. Bakit? Kasi ang kalooban ng Diyos ang priority mo. Siya ang masusunod sa lahat ng area ng buhay mo. Bakit?
Kasi ito magpapatunay kung gaano talaga kahalaga sa iyo ang Diyos. Dito mo may papakita kung gaano mo siya kamahal. Dito mo may papakita kung gaano siya kaimportante sa iyo. Dito mo may papakita kung gaano ka kadependent sa Kanya. At pag nakikita niya ito sa iyo, ayon sa talata, anong gagawin niya? Sa Kanya ibibigay ang mga pangangailangan mo. Ibibigay niya sa iyo ang mga tunay na bagay na kailangan mo. Maaaring hindi niya ibigay sa iyo ang mga bagay na nakita mo sa ibang tao. Pero, ibibigay niya sa iyo ang mas kailangan mo. Kaibigan, i-prioritize mo ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. At maiiwasan mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Mas magiging simple ang buhay at magkakaroon ka ng kagalakan. Minsan nalulungkot ka dahil inisip mo, plain housewife lang ako pero ang mga kabatchmate ko successful sa kanilang career. Kaibigan, kung hindi ka man naging successful sa iyong career, mag-focus ka sa mas importante. Mag-focus ka sa purpose ng Diyos para sa iyo. Yun yung priority. Siguraduhin mo na ikaw ang gabay ng iyong anak para sa kanilang paglago sa Diyos. Ikaw ang kanilang discipler. Kaibigan, ang makita mo ang iyong mga anak na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos ay priceless. Hindi ito matutumbasan ng kahit anong career at pupurihin ka ng iyong asawa dahil katulong ka niya sa pag-disciple sa iyong mga anak. May mga pagkakataon na ako man ay naiinggit sa ibang competitor namin sa business kasi nakikita ko sila na lumalago at ako naman hindi masyado nakakapag-expand. Pero pinapaalala sa akin ng Diyos na mag-focus sa purpose niya para sa akin. Pinapaalala niya sa akin na hindi kami nagnenegosyo para lang sa pera, kung hindi nagnenegosyo kami para matulungan namin ang mga empleyado na makilala ang Diyos. Ang purpose namin ay ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ipaintindi sa kanila na kaya kami nag-e-exist ay dahil lang sa pagkilos ng Diyos, na magamit din namin yung aming negosyo para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Na-realize ko, hindi matutumbasan ng kahit anong laki ng sales sa company ang mga kaluluwang nakakakilala sa Diyos. Pangalawa, para maiwasan mo yung pag-compare sa sarili mo sa iba, focus on what you do best. Sa halip na tignan mo yung mga kahinaan mo, itanong mo sa sarili kung ano ang mga kalakasan mo na binigay ng Diyos sa iyo. Ito ay unique para sa iyo. Palaguin mo ito at gamitin. Huwag mo nasain ang talent at skill ng iba dahil meron kang kayang gawin na hindi naman nila kaya. Kaya huwag kang mainggit sa iba. Maaaring nakafocus ka sa kakulangan mo sa Bible knowledge kung ikukumpara mo sa mga kasama mo sa D-group. Pero nakakalimutan mo naman yung strength mo sa pagmamahal, pag-intindi, pagpapalakas sa iba. Na-realize ko na may mga taong binigyan ng gift ng Diyos na mag-encourage ng iba. Halimbawa, kahit anong laki ng problema ng isang tao, pero kapag nakausap na siya ng tao na ito na may gift of encouragement, naku, nagkakaroon siya ng pag-asa at lumalakas. Minsan nakakaramdam ka na hindi effective sa iyong paglilingkod kaysa sa mga taong kasama mo sa church. Kaibigan, tandaan mo na hindi mo kailangan maging perfect para mag-serve. Mag-focus ka sa mga maliliit na pagtulong sa iba na nagagawa mo na. Na-appreciate ko na merong kapatiran na nung malaman niya na walang pambili ng gatas ang anak ng isa naming kasama sa D-group, ay nagpresenta siya na bumili. Ang kapatid natin na tumulong na ito, hindi magaling mag-preach, hindi magaling manalangin, hindi magaling mag-share ng gospel. Pero meron siyang mercy at generosity. At sa maliliit na bagay ay nakakapaglingkod siya sa Diyos. Kaibigan, ano yung point? Hindi natin kailangang ikumpara yung ating sarili sa kakayahan ng iba. Kundi matuto tayong hanapin ang sarili nating kakayahan at maunawaan natin na mahalaga din tayo sa mata ng Diyos. Dahil meron siyang binibigay sa ating kakayahan para maglingkod sa iba. Pangatlo, be glad for others' success. Kaibigan, matuwa ka pag ang kapwa mo ay naging successful. Kaibigan, ito yung challenge ko sa iyo ngayon. Kapag may lumapit sa iyo at sinabi niya na meron siyang bagong trabaho at malaki yung kanyang sweldo, kaibigan, maging masaya ka para sa kanya. Kung may lumapit sa iyo at nagsabi siya na nakabili siya ng bagong bahay, kaibigan, maging masaya ka para sa kanila. Kapag meron nagkwento sa iyo ng magandang balita patungkol sa kanila,
maging interesado ka sa kanyang binabalita. Halimbawa, pag merong kapatid na nagbalita sa ginawa ng Diyos sa kanilang ministry, maging masaya ka para sa kanila. Huwag mo ibaling sa iyo yung attention, kundi matuto ka na maging masaya at mag-celebrate para sa tagumpay ng iba. Pag ginagawa mo ito, nako, mas magiging masaya ka sa buhay. Narealize ko ako may tendency na hindi matuwa sa achievement ng iba. Bakit sila ganito na yung subscriber? Bakit ako ganito pa lang? Kahit pinapaalala sa akin ng Diyos na matuwa dahil maraming nagtagumpay na tao ang ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Sabi sa Romans 12:15, makigalak kayo sa mga nagagalak. Kaibigan, pag may victory at achievement ng ibang tao, huwag mo isiping natalo ka. Huwag mo isiping unfair ang Diyos. Huwag mo isiping mas magaling sila sa iyo. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tagumpay nila ay walang kinalaman sa iyo. Kaya makipagsaya ka sa kanila at ikaw naman ay asikasuhin mo ang pinapagawa ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo ito, gawin mong motivation ang success ng ibang tao at hindi competition. Kung meron ka mang competition na gagawin, gawin mo ito laban sa iyong sarili. Ang ibig sabihin, suriin mo ang iyong sarili. Kung nasaan ka na sa iyong goals, ikaw ba ay mas nag-improve o hindi? Pag hindi, gumawa ka ng paraan para mag-improve. At gawin mong motivation ang kasipagan ng ibang tao. May pagkakataon na si Howard Hodges ay isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kaya lang, ang tanging goal niya sa buhay, magkaroon ng mas higit pa. Gusto niya magkaroon ng mas marami pang pera. Kaya nagpakayaman pa siya lalo. Then gusto niya ding maging sikat. Kaya pumasok siya sa Hollywood at naging filmmaker at star. Then gusto niya ng mas maraming pleasure. Kaya nagbayad siya ng malaking halaga para mairaos niya yung mga pagnanasang sexual. Then gusto din niya ng thrills. Kaya nag-design siya na gumawa ng isa sa pinakamabilis na aircraft sa buong mundo. At siya din ang nagpiloto dito. Then, gusto niya ng mas maraming power. Kaya gumawa siya ng lihim na transaksyon sa politika. Kaya pati dalawang presidente ng Amerika ay naging supporter niya. Sa buong buhay niya, pinagnasaan niya na magkaroon pa ng mas marami, mas higit pa sa lahat ng area ng buhay niya. Kumbinsido siya na mas magbibigay ng satisfaction sa kanya ang pagkakaroon ng mas marami pa ng lahat ng bagay. Kaya lang, sa kabaliktaran, ay iba ang nangyari sa kanya. Bago siya namatay, naku, sobrang natuyot yung kanyang katawan. Payat na payat siya, malnourished, naghabaan yung kanyang mga kuko. Hindi pwedeng gupitin dahil sa sensitivity niya sa pain. Nagkaroon siya ng kidney failure at iba't ibang komplikasyon dahil sa nangyaring airplane crash noon sa kanya. Masyadong miserable ang kanya naging buhay at kamatayan. Namatay siyang naniniwala na mas marami, mas masaya. Pero ang katotohanan ay namatay siya na miserable, mentally unstable at dependent sa droga. Kaibigan, unawain mo ito mabuti. Ang contentment ay nagmumula sa pagkaunawa sa iyong tamang priority sa buhay. Ang priority mo ay ang kaharian ng Diyos at magawa ang kalooban niya. Ito ang magbibigay sa iyo ng meaningful and satisfying life. Hindi lang dito sa lupa, o hindi hanggang sa susunod na buhay. Pag naunawaan mo ito, ay mawawala ang sobrang pagnanasa mo sa material na bagay. Maunawaan mo na ang mga bagay sa lupa ay pansamantala lang, kaya't hindi mo dapat ubusin ang iyong buhay sa Kanya. Number 2, paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Accept things as they are. Maging masaya ka na sa kung anong meron ka na. Sabi sa Mangaral 5:19, binibigyan ng Diyos ang bawat tao ng mga pag-aari at kayamanan. Hinahayaan niyang pakinabangan nila ang mga ito para matanggap nila ang para sa kanila at magpakasaya sa mga pinaghirapan nila. Ito ang regalo ng Diyos sa kanila. Sabi sa talata, ay binibigyan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ang kung anuman ang meron ka ngayon ay bigay ng Diyos. Kaunti, marami, malaki, maliit, ay ang lahat ng yan ay bigay ng Diyos. Now, kanino niya ito binibigay? Sabi diyan, sa bawat tao. Walang exemption. Bagamat hindi pare-parehas ay meron naman ang bawat isa.
Then, ang sabi dyan, ay pinaghirapan. Ang ibig sabihin, hindi ka huhulugan ng Diyos ng pera o hindi galing din sa iyong pagtatrabaho. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan, opportunity, lakas at buhay para magtrabaho. Ito ay regalo ng Diyos sa iyo. At kung anuman ang magiging bunga ng iyong pinaghirapan, ay magpakasaya ka sa Kanya at maging kontento. Ang ibig sabihin, ay kahit wala ka ng ibang bagay, ay meron namang binigay ang Diyos na para sa iyo. Kaya magpakasaya ka na sa mga ito. Kaya mag-ingat tayo sa salitang kung sana. Kasi ito ay isang trap para sa atin. Kung sana may asawa ako, magiging masaya ako. Kung sana na-divorce ko ang aking asawa, masaya sana ako ngayon. Kung sana nagkaanak ako, masaya sana ako ngayon. Kung nakalipat sana ako ng trabaho na gusto ko, ako na yung pinakamaligayang tao sa mundo. Kaibigan, tanda mo ito. Happiness is not getting whatever you want. Happiness is enjoying whatever you have. Natatandaan mo ba yung istorya ni Adam at Eve? Binigay ng Diyos sa kanila ang lahat ng libu-libong puno para kainin at ma-enjoy. Maliban lang sa iisang puno. Yung the tree of knowledge of good and evil. Now, ginamit ng Diablo ang the more is better na idea kay Eve. Sabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos yan na huwag ka kumain sa puno na yan? Kasi pag kumain ka dyan, magiging kagaya ka ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Diablo ay hindi ka sasaya dyan, Eva. Huwag ka na makontento kasi kailangan mo maging kagaya ng Diyos. At alam mo, yan din ang sinasabi ng Diablo sa atin hanggang ngayon, na ang bagay na wala ka ay ang pagmumulan ng iyong kaligayahan. Ang bagay na wala ka ay ang pagmumulan ng iyong satisfaction at fulfillment. Kaya nga, yung mga advertisement, palaging nangungusap sa atin na ito kailangan mo. Kung wala ka nito, hindi ka kumpleto sa buhay mo. Ang message sa social media at marketing ads ay you need more to be happy. Kailangan mo na mas maraming pera, laruan, damit, sapatos, wallet, bag, relo. Kailangan mo na mas maraming muscle sa katawan. Kailangan mo na mas malaking lupa, mas maraming followers sa social media at marami pang iba. Kaya nga tanongin mo ito sa sarili. Yung bang mga bagay na hinabol mo para magkaroon ka ay nakapagpalapit ba sa'yo sa Diyos? Mas naging Christ-like ka ba nung nakamtan mo yan? Mas natupad mo ba ang layunin ng Diyos sa kanyang kaharian para sa iyong buhay? Naalala ko, palagi ko sinasabi sa aking mga anak na if you have Jesus, you have enough. But even if you have everything in this world, without Jesus, you are nothing. You are empty. Kaibigan, tandaan natin, yung salitang enough. Kailan ka magkakaroon ng enough? Kapag may 10 million ka na sa bangko, pag napatayo mo na yung pangarap mong bahay, maganda yung definition ni Craig Rochelle. Sabi niya, enough is when you have what you need. Kung meron ka na ng kung anong kailangan mo, ay enough na yan. O sapat na yan. Kaya sabi mo sa sarili, I have enough. At kapag naintindihan mo ito, ay panalangin mo sa Diyos ang dalawang prayer na ito. Lord, give me less of what does not matter. And number 2, Lord, give me more of what does matter. Nasa Bible ba yan? Yes, nasa Bible yan. Sabi sa Matthew 6:19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sabi sa talata ay huwag ka mag-ipon ng kayamanan para sa sarili dito sa lupa. Lord, give me less of what does not matter. Hindi daw magmamatter ang kayamanan sa lupa. Bakit? May insekto, may kalawang, at may magnanakaw na sisira sa iniipon mo para sa iyong sarili dito sa mundo. So, anong papanalangin natin? Lord, give me more of what does matter. At ano yung mas importante na dapat natin pinagsisikapang magkaroon? Tuloy natin yung verse. Sabi sa verse 20-21, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Lord, give me more of what does matter. Bigyan mo po ako ng kakayahang mag-ipon ng kayamanan, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kaharian mo.
Kung ano man ang ibibigay mo, masisiyahan ako dito at gagamitin ko din ito para sa gawain mo. Bakit ganito yung prayer? Kasi ayon sa talata, ay kung nasan ang kayamanan mo, ay naroon din ang puso mo. Kung ang goal mo sa buhay, palakihin ng palakihin ang laman ng bangko mo, araw-araw, babantayan mo ito. Araw-araw ay gagawa ka ng paraan para mas madagdagan mo pa ito. Gagawa ka ng paraan kahit hindi kalooban ng Diyos, basta madagdagan lang ang yaman mo. Ibubuhos mo ang lahat ng oras kahit mawalan ka na ng time sa iyong D-group at mga bagay na magpapalago sa paglilingkod at relasyon mo sa Diyos. Pero sa kabaligtaran, kung sa langit mo ini-invest ang iyong kayamanan, ay naroon din ang puso mo. Ang puso mo ay para sa mga taong naliligaw. Ang puso mo ay para sa gawain ng Diyos. Kaya masaya ka. Kasi alam mo na may reward ka sa langit. Alam mo na natutuwa ang Diyos sa iyo at napaparangalan mo siya. Masaya ka dahil walang magnanakaw at kalawang ang sisira sa iyong investment. Bakit? Kasi ito ay nakatala na sa langit. Wala na makakapigil dito. Wow, grabe. Ito yung buhay na makabuluhan. Masaya ka na sa kung anong meron ka, tapos masaya ka pa din dahil may significance ang iyong buhay sa mata ng Diyos. At yung tubo o interest o reward ay ibibigay sa iyo ng Diyos balang araw. Kaibigan, kung ang pakiramdam mo ay empty ka, hindi yan dahil sa kulang ang kayamanan mo. Kung hindi, wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo. O maaaring hindi siya ang nakaupo sa trono ng puso mo. Sabi sa Hebreo 12:1, kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Sabi sa talata ay itabi natin o huwag dalhin ng anumang pabigat sa atin na pumipigil para hindi natin magawa ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Kaibigan, ano yung mga bagay na dinadagdag mo sa iyong buhay na nagiging dahilan para hindi ka magkaroon ng tunay na kagalakan na bigay ng Diyos? Hindi lang ito material na bagay. Pwede itong activities o interest na nagkukonsumo ng iyong oras at attention, kaya wala kang time sa Diyos. Pabigat ng pabigat ang iyong dinadala. Pwede itong relasyon sa isang tao na naglalayo sa iyo sa Diyos. Pwede itong entertainment o negative habits. Pwedeng ang pabigat natin ay ang ating overcommitment sa mga responsibilities. Kaya tuloy na burn out tayo at wala ng quality yung time natin sa Diyos. Hindi ko alam ang pabigat mo, kaibigan, pero ipanalangin mo ito. Lord, give me less of what doesn't matter. Lord, give me more of what does matter. Kaibigan, accept things as they are. Narealize ko, kung meron ka na lang 5 buwan para mabuhay, ay may isip mo na kung ano lang ba talaga ang importante. Hindi mo pahalagan kung anong brand ba ng relo ang suot mo. Hindi mo pahalagan kung na-repair ba yung sira ng sports car mo. Hindi mo aalalahanin yung negosyo mo. Sa kabaligtaran, marirealize mo na ang mas mahalaga ay ang relasyon mo sa Diyos. Relasyon mo sa iyong asawa at mga anak. Marirealize mo na kailangan mo matiyak kung makakapiling mo ba ang Diyos sa langit o hindi. Suddenly, marirealize mo na ang ikli pala ng buhay dito sa mundo. Kaya mas mahalaga pagbuhusan ng panahon yung mga bagay sa langit. Kasi ito ang wala ng katapusan. Eternal na ito. Suddenly, itatanong mo na sa sarili, Lord, sino po ang mga kaluluwang nadala ko sa kaharian mo? Lord, na-fulfill ko ba ang purpose mo para sa akin? Sabi ni Craig Groeschel, the most meaningful things in life are not things. Kaibigan, ang matupad mo ang purpose ng Diyos para sa iyo, ang pinaka-meaningful, ang pinaka-mahalaga, at hindi ang material na bagay. Kaya kaibigan, accept things as they are. Maging masaya ka sa kung anong meron ka ngayon. Ipagpasalamat mo sa Diyos ang iyong buhay, pamilya, trabaho, negosyo, bahay, motor, cellphone, talents, ministry, at iba pa. Narealize ko kaya hindi na-appreciate ng isang tao ang meron na siya ay ang layo kasi ng tingin niya. Nakatingin siya sa mga bagay na wala. Merong mga geography students ang pinag-aralan ang 7 wonders of the world. Pagkatapos ng kanilang lecture, ay nagtanong ang teacher kung ano sa palagay nila
yung present day 7 wonders of the world. Medyo nagtalo-talo sila pero kinuha na lang nila ang pinakamaraming boto. Lumabas sa kanilang tali, alam mo kung ano? Number 1, the Great Pyramids of Egypt. Number 2, Taj Mahal. Number 3, Grand Canyon. 4, Panama Canal. 5, the Empire State Building. St. Peter's Basilica. Number 6 and number 7, the Great Wall of China. At habang nagbobotohan, may napansin yung teacher. Isang bata, tahimik na hindi pa nakakapagpasa ng kanyang papel. Kaya tanong ng teacher, kumusta? Nagkakaroon ka ba ng problema sa listahan mo? Opo, teacher, hindi po ako makapag-decide kung ano pa ang mga bagay na ilalagay ko. Okay, sige, sabihin mo sa aming lahat, ano bang nasa listahan mo? Medyo kinakabahan ang bata, tapos sabi niya, ito po yung 7 wonders of the world. Number 1, to touch. Number 2, to taste. Number 3, to see. Number 4, to hear. Number 5, to hope. Number 6, to laugh. Number 7, to love. Alam mo, biglang tumahimik ang buong klase. Nung narinig nila ito, pati yung teacher natigilan. Kaibigan, madaling tignan yung mga 7 wonders of the world. Nagawa lang ng tao. At sabihin kamangha-mangha ang mga ito. Pero hindi natin napapansin na ang mas nakakamangha mga bagay ay ang mga bagay na ang gumawa ay ang Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kamay, mata, bibig, tenga, yung mga promises niya sa atin at yung pagmamahal niya. Kaibigan, ito yung mga amazing na bagay na minsan nakakalimutan nating i-appreciate. Kaibigan, ang buhay natin mismo ay amazing na. Kaya sa halip na magreklamo ka, ay magpasalamat na tayo sa Diyos. Kaibigan, count your blessings. Accept things as they are. Maging masaya ka sa kung anong meron ka. Ipanalangin mo, Lord, give me less of what does not matter and give me more of what does matter. And lastly, number 3, paano nga ba tayo magkakaroon ng kagalakan sa buhay? Practice generosity. Maging mapagbigay tayo. Sabi sa 1 Timothy 6:17-19, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisihan natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Ayon sa talata ay para kanino daw itong verse na ito? Para sa mga mayayaman. Now, sino ba ang mayayaman sa mundong ito? Alam mo, may nagsabi, if you have food in your refrigerator, clothes on your back, a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of this world. Grabe, kung meron kang tinutuloyan na bahay, may pagkain sa rep mo, ay kasama ka sa 25% na mayaman sa buong mundo. Now, ano daw yung gagawin natin? Una, huwag daw tayong magyabang sa kung anong meron tayo. Bakit hindi tayo pwedeng magyabang kung ano man ang meron tayo? Kasi sabi sa talata, ang kayamanan, trabaho, negosyo ay madaling mawala. Ang ibig sabihin, ito ay temporary. Hindi permanent. Ang ibig sabihin, wala kang control dito. Hindi mo ito pwedeng asahan na magiging sandigan mo habang buhay. Kaibigan, sa isang sakuna, pandemic, digmaan, bagyo o kung anuman, ay pwedeng mawala ang lahat ng iyan. Kaya sabi sa talata, sa halip na umasa ka dyan para sa iyong security, umasa ka sa Diyos. Bakit? Kasi sabi sa talata, ay ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay. Kaibigan, wag mo sabihin na dahil sa galing mo, kaya nakamit mo lahat ng bagay na yan. Hindi. Kung hindi sabihin mo, Lord, salamat dahil ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat ng meron ako. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo lang gagamitin ang iyong treasure para sa sarili. Kung hindi ayon sa talata, gagamitin mo ang iyong yaman sa paggawa ng mabuti at magiging mapagbigay ka. At kapag naging generous ka sa pagtulong, ayan sabi sa talata, ay nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Wow! Every time na nagiging generous ka sa pagtulong sa iba at pagbigay sa gawain ng Diyos, nag-iipon ka naman ng kayamanan sa langit na hindi nawawala. Sa kabaligtaran naman,
Na-realize ko na hindi natin pwedeng sabihin na kontento tayo sa buhay kung hindi tayo generous. Kasi yung mga taong generous, masaya na sa kung anong binigay ng Diyos sa kanila. Kaya hindi problema sa kanila ang tumulong. Alam nila na yung binigay nilang tulong ay investment nila sa langit. Na-realize ko na ang tamang attitude sa ating treasure ay ganito: Lord, magsisikap akong kumita upang mas lalo akong makatulong sa gawain mo at sa mga taong nangangailangan na pinapadala mo sa akin. Lord, gagalingan ko at ibibigay ko ang best ko sa negosyo o sa aking career para makapagpala ako ng ibang tao. Kasi gusto kong makakilala din sila sa iba at purihin kanila sa buhay ko. Narealize ko na ibang-iba ito sa attitude na magsisikap ako upang mabili ko ang lahat ng gusto ko at maging secure ako sa buhay ko. Kaibigan, tingnan mo, sabi ni John Wesley, earn all you can, save all you can, give all you can. Nitong linggong ito, merong kamag-anak yung aking asawa na nagkasakit ng malubha. At dahil dito, kinailangan niyang ilagay sa ICU at bigyan ng mga gamot. Sobrang laki ng binibiling gamot araw-araw. At sobrang laki din ng bill niya. At ini-impress sa akin ni Lord na tumulong dahil wala talaga silang pambayad. Gusto kong tumulong, kaya lang ay naisip ko na yung pera na naitabi namin ay para sana sa pambili ng gagamitin naming materyales para sa itatayong rental business. Naka-ready na yung engineer, supplier at iba pa na kakailanganin para magawa namin ito this year. Gusto sana naming masimulan ang rental business na ito this year kasi magka-college na yung isang anak namin at kailangan naming mag-prepare. Kaya nagdadalawang isip ako, pero alam mo, sabi ni Lord na sa Kanya ako umasa sa pag-aaral ng aking anak at hindi sa gagawin kong business. At sa aking quiet time, sinabi niya sa akin na kahit kailan ay hindi pa siya nasira sa kanyang pangako sa akin na siya ang magpo-provide ng lahat ng kakailanganin ko. Kaya tuwan-tuwa ako, sabi ko, okay Lord, willing po akong ibigay itong pera at willing akong mag-antay. At sinuri ko din yung aking sarili. Kung agenda ba ng Panginoong Hesus ang priority ko o hindi. Kaya sabi ko, Lord, kalooban mo po ang masunod. Gagawin po namin ito dahil opportunity ito na maipakilala ka namin sa kanila. Sabi sa Kawikaan 22:9, ang nagbibigay ng pagkain sa dukha ay tiyak na pagpapalain. Kaibigan, gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Practice generosity. Magbigay ka, tumulong ka sa mga walang kakayanan. At pag ginawa mo ito, ano sabi sa talata? Baka ikaw ay pagpalain? Yun ba ang sabi? Hindi. Ang sabi, ikaw ay tiyak na pagpapalain. Ang ibig sabihin, walang sablay. Tiyak. Ang ibig sabihin, ay pag sinabi ng Diyos na maging generous ka, sisiguraduhin niya na hindi ka mas magiging generous kaysa sa Kanya, kundi titiyakin niya na magiging generous din siya sa'yo. Grabe, na-realize ko na hindi ka lang pagpapalain kung hindi ikaw pa ang magkakaroon ng kagalakan sa puso. Bakit? Kasi hindi ka na naging alipin ng selfish desire mo. Nakawala ka na sa Kanya. At ito yung magbibigay sa'yo ng joy. Magbibigay sa'yo ng fulfillment. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Lord, salamat kasi noon alipin ako ng selfish desire. Pero ngayon pinakawalan mo ako dito. Kaya kaibigan, tandaan mo ito na ang Diyos ay naging generous sa'yo nung binigay niya yung kanyang anak, ang Panginoong Hesus na namatay para sa kasalanan nating lahat. At kung naging generous siya sa'yo, inaasahan niya magiging generous ka din sa iba. Sabi sa Kawikaan 11:24-26, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Kaibigan, the more mo tinatago ang pera mo, ay the more ka maghihirap. The more ka nagbibigay, the more ka yayaman. Kaibigan, binigyan ka ng Diyos ng pagpipilian. Suriin mo ang iyong sarili at piliin mo ang mas maging generous. Then, sabi sa susunod na verse, ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Naalala ko, nung isa sa devotion namin this week ng aking mga anak, ay tinatanong ko sila kung anong pipiliin nila. Sila ang tumutulong o sila ang tinutulungan. Alam mo, sabi nila, mas gusto nila ang tumutulong kaysa
sila ang tinutulungan. Kaya pati sila, nagbigay din ng kanilang pera upang makadagdag sa pambayad namin sa bill. At sinabi ko din sa kanila, gusto nyo bang tinutulungan kung meron kayong pangangailangan? Sabi nila ay oo. Kaya sabi ko sa kanila, ganun din ang gagawin mo sa ibang tao na nangangailangan. Sabi sa Bible, kung anong gusto mong gawin sa'yo, gawin mo din sa iba. Then sabi pa sa verse, ito yung greediness, kabaliktaran ng pagiging generous. Tingnan mo, sabi sa verse 26, isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maitinda kapag mataas na ang presyo. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Grabe, parang sinasabi dito na kung sarili mo lang iniintindi mo, personal gain, hindi ka marunong mag-isip ng kapakanan ng iba, ang sabi dyan, ikaw ay isusumpa. Alam mo kaibigan, ito yung katotohanan na dapat mong tandaan ngayon. China-challenge tayo ng Diyos na maging generous kasi gusto niya makamtan mo ang mga pagpapala na dulot nito. Ang ibig sabihin, gusto kang pagpalain ng Diyos kaya gusto kanya maging generous para din sa ikabubuti mo. Tingnan mo, sabi niya sa Luke 6:38, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Kaibigan, merong kondisyon kung gusto mong bigyan ka ng Diyos. Ano daw yung kondisyon? Magbigay kayo. Ang ibig sabihin, hindi ka ready tumanggap kung hindi ka pa natutong magbigay. Ulitin ko, hindi ka pa ready tumanggap ng ibibigay ng Diyos kung hindi ka marunong magbigay. Bakit? Kasi pag binigyan ka niya, hindi ka pa ready. Wawaldasin mo lang ito sa iyong sarili. Pero sa kabaligtaran, kung nakita ng Diyos na ikaw ay selfless, natatandaan mo, others' needs come first, nagbibigay ka sa gawain ng Diyos at nagbibigay ka sa kapwa na nangangailangan, inuuna mo kapakanan ng iba, ang sabi sa talata, ibabalik sa iyo ng sobra-sobra at umaapaw kung ano man ang ibinigay mo. Grabe, gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, hindi papayag ang Diyos na mas generous ka kaysa sa Kanya. Pag binalik niya sa iyo ang tinulong mo, sobra-sobra pa sa binigay mo. Papatunayan niya sa iyo na mas generous siya kaysa sa iyo. Ang sabi sa talata, kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ang ibig sabihin, kung generous ka, generous din ang Diyos sa pagbibigay sa iyo. Pero kung kuripot ka, ay magiging kuripot din ang Diyos sa iyo. Now, tandaan natin ito, na ang motivation natin kaya tayo tumutulong ay hindi para makatanggap ng bayad ng tinulungan natin. Bakit? Ang reward natin ay manggagaling sa Diyos. Kaya kung tutulong ka, huwag ka na mag-expect ng bayad sa iyo. O mas lalong huwag ka magsumbat sa Kanya. Kasi, the moment na nagsumbat ka sa tinulungan mo, ayun na yung bayad mo. Yun na yung reward mo kasi sinumbat mo na. Pangalawa, kung magbibigay ka ay hindi lang sa mga naging mabuti sa iyo, kundi pati na rin sa mga taong nagkasala sa iyo. Sabi sa Luke 6:34-35, at kung pinapahiram lang ninyo ang mga taong inaasahan ninyo makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila masama sa pag-asang babayaran sila. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo at makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Wow! Kung magpapahiram daw tayo, wag na umasa ng bayad at pangalawa, pati ang ating kaaway, pakitaan natin ng generosity. At kapag ginagawa mo ito, ang sabi sa talata, tatanggap ka ng malaking gantimpala at makikilala kang anak ng Diyos. Na-realize ko na naghahanap ang Diyos ng mga taong magiging model niya ng generosity. Naghahanap siya ng tao na magiging representative ng generosity niya. Ang ibig sabihin, nais ng Diyos na makilala natin siya bilang generous na Diyos. At ikaw, ang gagamitin ng Diyos para ipakilala mo siya na generous sa taong nanghihingi ng tulong sa iyo. Paano? Magiging generous ka sa kanila.
Kung generous ka sa Kanya na nangangailangan, makikilala niya na generous ang Diyos. Kung nagmamahal ka ng walang kondisyon, makikilala niya ang Diyos na nagmamahal din ng walang kondisyon. Kung magpapasensya ka at gracious sa taong dinadala mo sa Panginoong Yesus, makikilala niya ang Diyos na gracious at patient. Kaya kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Dinadala mo ba ang iyong asawa, anak, magulang, kaibigan, katrabaho sa Panginoon? Paano niya nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay? Sabi sa 2 Corinthians 9:13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita tungkol kay Kristo na inyong pinaniniwalaan. At dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. Kaibigan, ito ang goal. Kaya ka magiging generous ay para papurihan nila ang Diyos. Hindi ito para gumanda yung tingin nila sa iyo o sambahin ka nila, kundi gusto mong makilala nila ang Diyos bilang mapagmahal at generous na Diyos. Sabi sa Matthew 6:1-4, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang, sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong Ama nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Sabi sa talata ay mag-ingat tayo pag nagbibigay. Huwag natin itong gawin dahil nag-aantay tayo ng papuri ng ibang tao, kundi gawin natin ito ng walang announcement. Kaibigan, practice generosity at magkakaroon ka ng kagalakan sa simpleng pamumuhay. Sabihin mo ito sa sarili, because I have Jesus, I have enough. Kung may sakit ako, He is my healer. Kung nasasaktan ako, He is my comforter. Kung may kailangan ako, He is my provider. Kung nalulungkot ako, He is my joy. Kung ako ay nagkasala, He is my Savior. Grabe, sabihin mo kaibigan, if I have Jesus, I have enough. Kaibigan, make it a habit to pray, Lord, give me less of what doesn't matter and give me more of what does. Bakit? Kasi sobrang halaga ng buhay para sayangin mo lang sa mga bagay na temporary. Kaibigan, marahil na-realize mo na kailangan mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Na-realize mo na empty ang iyong buhay. Kaibigan, ito na yung pagkakataon mo para isuko ang iyong buhay sa Kanya. Manampalataya ka na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at ikaw ay patatawarin at ibibilang sa Kanyang kaharian. Kung ito'y nais ng puso mo, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, kahit nasan ka, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong makontento sa iyo at ipagamit ang aking buhay para sa kaharian mo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa inyo. May nagsabi,
true happiness is not found in any other reward than that of being united with God. Kaibigan, naghahanap ka ba ng kagalakan sa buhay? Hindi mo ito matatagpuan sa pagkakaroon ng mas maraming material na bagay o relasyon. Kung hindi, matatagpuan mo ito sa pakikipag-isa mo sa Diyos lamang. Kaya simulan mo ang pagkakaroon ng habit of simplicity. Ang ibig sabihin, sa simpleng pamumuhay ay magkakaroon ka ng kagalakan. Paano? Number 1, resist comparing yourself. Kung gusto mo ng simpleng buhay na maligaya, huwag mo ikumpara ang iyong sarili sa iba. Prioritize mo ang paghahanap at pagkilala mo sa Diyos. If you have Jesus, you have enough. Pangalawa, accept things as they are. Masiyahan ka na sa kung anong meron ka ngayon. Mawawala ang kagalakan mo kung palagi ka na lang habol ng habol sa mga bagay na wala ka pa. Pangatlo, practice generosity. Kaibigan, alalahanin mo na ang pinagpapala ay ang mga taong generous sa mga nangangailangan. Sila yung mga mas maliligaya sa buhay. At kapag ginagawa mo ang mga ito, kaibigan, magbabago ang buhay mo. Bakit? Change habit, change life. God bless.